Umamin ka ng ikaw ang kumuha ng pulseras. Kapag umamin ka, baka pagbigyan pa kita. Hindi ako amin sa kasalanan ko ginawa. Kung ayaw mong magsalita, ipapaalala ko sa iyo kung sino mas mapangyarihan dito. Ikaw ang bagong gwardiya? Mukha kang pulubi. Baka ikaw pa ang unang magnakaw sa mall. Galing po akong probinsya para magtrabaho ng marangal. Wala po akong balak gumawa ng masama. Hubarin mo ang sapatos mo. Tingnan natin kung may butas ang medyas ng probinsyanong gustong magtrabaho rito. Kailangan po ba talagang gawin ito sa harap nilang lahat? Sumunod ka. Hindi bagay sa mamahaling mall ang katulad mo. Buhatin mo lahat ng kahong iyan. Huwag kang magreklamo dahil wala kang karapatang pumili ng trabaho. Maghapon na po ako nagbubuhat. Hindi ko na po halos maigala ang mga braso ko. Mahina ka pala, wala kang silbi rito. Lahat ng gwardiya nagbibigay ng lingguhan kontribusyon. Kapag hindi ka nagbayad, sa pinakamasamang shift ka ilalagay. Naipadala ko na po sa probinsyang natitira kong pera. Kailangan nyo sa gamot ni Nanay Rosa. Kung wala kang pera, itong lumang relo muna ang kukunin ko. Huwag po ang relo. Yan lang ang bagay na kasama ko mula pagkabata. Ibalik ninyo sa akin. Bitawan mo ang kamay ko. Kapag sumuwi ka ulit, sisibakin kita. Hindi ko po kayo nilalabanan. Pinoprotektahan ko lang ang tanging alaala ko. Dario, 12 oras na siyang nakatayo. Hayaan mo man lang siyang uminom at magpahinga. Walang makikialam sa parusa ko. Kapag tinulungan mo siya, ikaw ang susunod. Mang Nardo, dahan-dahan po. Ako na ang alalay sa inyo. Lumayo ka sa pader. Huwag mong dudumihang mamahaling loob ng mall namin. Pasensya na po, nahilo lang po ako dahil maghapon ako hindi pinaupo. Lumuhod ka at punasan mo ang sahig gamit ang panyo. Tingnan mo ang dumi ng uniforme mo. Pabaya ka talagang gwardiya. Wala kang karapatang dalhin ang pangalan mo sa loob ng mall na ito. Hindi ko po kasalanan. Sinadya niya akong sabuyan ng maruming tubig. Salamat anak. Kapag hindi mo ako tinulungan, baka nasira na ang lahat ng paninda ko. Kaunti lang po ito pero gamitin ninyo muna sa pamasahe at pagkain. Hindi ka pala masamang tao gaya ng ipinakakalat nila. Daniel, naibalik ko ang relo mo. Pero tingnan mo ito, may simbolo ng puno at letrang M sa likod. Hindi ko po alam ang ibig sabihin yan. Kasama ko na ang relong yan mula pagkabata. Nakita ko na ang simbolong ito, lumang sagisag ito ng pamilya Montenegro. Sir, halos 20 oras na po akong nakaduty. Maaari po ba akong magpahinga kahit sandali? Walang karapatang pumili ng oras ang hamak na gwardyang katulad mo. Bumalik ka sa pwesto. Sir, hindi ko na po kaya. Nahihilo na po ako. Tumayo ka. Hindi kita binabayaran para matulog sa sahig. Bumalik ka sa pwesto. Sir, bakit po binuburang overtime namin? Pinaghirapan po ng mga gwardiya ang sahod na yan. Huwag kang makialam kung gusto mo pang mabuhay ng tahimik. Isang tanong pa, mawalan ka ng trabaho. Daniel, hati tayo rito. Kaunti lang ang kanin at tuyo ko, pero mas mabuti na may makain ka. Salamat po, Mang Nardo. Wala na po talaga akong perang pambili ng pagkain. Hindi lugar ng mga pulubi ang mall na ito. Bakit hindi mo agad binuksan ang pinto? Ganyan ba ang serbisyo rito? May tinutulungan po akong batang nadapa. Hindi ko po kayo sinadyang paghintayin. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Huwag mo akong suwayin. Hindi po ako luluhod. Daniel, malalim ang sugat mo. Pero may luma ka ng pahabang peklat sa palad. Saan mo ito nakuha? Hindi ko po alam. Bata pa lang ako narito na ang peklat na yan. Talaga? Wala ka talagang natatandaan? Wala. Matagal na. Ang peklat na yan, pareho sa peklat ng anak kong si Adrian. Saan mo yan nakuha? Mama, marami lang talaga magkaparehong peklat. Kailangan na nating umalis. Saan mo nakuha ang lumang relo at ang peklat sa kamay mo? Kasama ko na po ang relo nang matagpuan ako ni Nanay Rosa. Hindi ko po alam kung saan galing ang peklat. Dario, paalisin mo siya bago pa siya muling makita ni Mama. Pirmahan ninyo ang salaysay na nanakot si Daniel ng mga customer. Ang tatanggi, mawawala ng trabaho. Hindi ako pipirma sa kasinungalingan. Wala namang ginawang masama si Daniel. Kung ganoon, isama mo na rin ang trabaho mo sa mga wala. Sir Dario, buksan ninyo ang pinto. Wala kayong karapatang ikulong ako rito nang walang tubig. Diyan ka mananatili hanggang matuto kang sumunod. Kailangan kong maitala ito. Hindi na nila maitatanggi ang ginagawa nila kay Daniel.
Nawala ang mamahaling bracelet ko. Walang makakaalis hanggat hindi ninyo nahanap yon. Buksan ninyo ang lahat ng locker. Kapag may tumanggi, siya agad ang paghihilaan ko. Sir, narito po ang bracelet. Nasa loob ng locker ni Daniel. Hindi ko kinuha ang bracelet. May naglagay niya sa locker ko para pagbintangan ako. Malinaw ang ebidensya. Sana'y lamang magpanggap na mabait ang mga kriminal na katulad mo. Hindi ako magnanakaw at hindi ako kriminal. Umamin ka nang ikaw ang kumuha ng pulseras. Kapag umamin ka, baka pagbigyan pa kita. Hindi ako amin sa kasalanan ko ginawa. Kung ayaw mong magsalita, ipapaalala ko sa iyo kung sino mas mapangyarihan dito. Ito rin siguro ay ninakaw mo. Hindi kaya bumilang pulubing katulad mo ng ganitong lumang mamahaling relo. Huwag ninyong sirain yan. Iyan lang natitirang alala ko mula pagkabata. Walang halagang alaala ng isang magnanakaw. Tama na! Bitawan ninyo siya. Ano ang ginagawa ninyo sa gwardyang iyan? Ang simbolong ito at ang pangalang Adrian. Saan mo nakuhang relong ito? Kasama ko na po yan mula noong bata pa ako. Mama, baka ninakaw din niya ang relong iyan mula sa isang miyembro ng pamilya natin. Ginagamit lamang niya yan para makalapit sa'yo at makakuha ng pera. Walang magpapaalis kay Daniel hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Sabihin mo kung sino ang nagbigay sa'yo ng relo. Huwag mong sabihin wala kang alam. Wala po talaga akong maalala. Kasama ko na yun nang matagpuan ako sa probinsya. Kung ayaw mo magsalita, mapipilitan kaming pilitin ka. Daniel, sino ang gumawa nito sa'yo? Sina Dario at Marco. Kailangan nating makaalis bago nila ako mahanap. Dadalhin ka namin sa klinik. Kailangan din natin kunan litrato ang mga sugat mo bilang ebidensya. Aling Rosa, ano po ang alam ninyo tungkol sa lumang relo at peklat ni Daniel? Natagpuan ko siya malapit sa lumang terminal pagkatapos ng sunog. Suot niya ang relo, sugatan ng kamay at may telang nakasulat ang pangalang Adrian. Adrian, yun ba ang tunay kong pangalan? Ang relong ito ay espesyal na ipinagawa ni Don Alejandro para sa anak ninyong si Adrian. Kung ganoon, maaaring si Daniel ang anak na matagal kong hinahanap. Hahanapin natin si Aling Rosa at magsasagawa ng DNA test. Hindi muna dapat malaman ni na Marco at si Lina.